atin pong pag-aralan ang mga salita po ng Diyos at kunting refresh lamang po ng ating pinag-aralan nung last Sunday. And nung last Sunday pa muli ay tungkol po doon sa soberano ng Diyos hanggang sa nakita ho natin kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Okay? Na ang kaligtasan po ito ay ginawa po ng Godhead. Pag sabing Godhead, binubuo po ng Father, Son, and the Holy Ghost. Silang tatlong ito na isang Diyos ay gumawa ng ating kaligtasan. Amen po? Kaya ang kaligtasan mo natin ay gawa po ng Diyos lamang. Hindi po ito dahil sa pangangaral po ng Ebanghelyo, hindi po ito dahil sa pagdilikta po ng mga pastor o ng tao, manapay ito po mga kapatid, ay gawa ng Diyos at ibinigay ng Diyos sa atin na walang kondisyon, na walang anumang hinihingi ang Panginoon sa atin, at ito po ay according to His purpose and grace. Yun po ang nais po ng ating Panginoon. Okay? Kaya, pangatlo nating pag-aaral po ngayon sa tinatawag po na Doctrine of Grace, mga kapatid, yung doktrina ng biyaya, napakahalaga na atin po itong maintindihan at maunawaan sapagkat ito po yung ating foundation o pundasyon natin po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi itong aral po ng Panginoon, once na atin pong naintindihan at nanawaan, mga kapatid, talagang nandoon yung iyong mas lalo't higit na pagmamahal sa Diyos. Amen? Bakit? Sapagkat ang Diyos po ang siyang gumawa ng ating kaligtasan, siya po ang nagligtas sa atin, siya po ang nagbigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya po tayo ngayon naglilingkod po sa Diyos dahil ito po ang ebidensya, ito po ang bunga ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Ito po ngayon kaya tayo gumagawa para sa Lord. Okay? Hindi po tayo gumawa para maligtas sa impyerno, kundi tayo'y gumagawa ngayon para ating purihin ang Diyos at para tayo po ay lumago, magpatuloy at para po tayo pagpalain ng Diyos at para po tayo maligtas sa anumang klaseng kapahamakan sa mundo po ito na atin pong ginagalawan. Okay? Now, our topic this morning is about God's final salvation and glorification in heaven. No? Malinaw? Ang pangwakas na kaligtasan at kalawalhatian sa langit. Okay? Ito din ang tinatawag na second coming of our Lord Jesus Christ. Okay? Now, it is the work of God alone. Yung itong kaligtasan na ito, na tayo po ay kunin na ni Lord na sa kanyang pagdating, ito po ay gawa pa rin ng Diyos. Amen po? Hindi po natin ito gawa, mga kapatid. Okay? It is the perfect time of His will. No? Not our will, mga kapatid. Kaya po, hinihintay natin ang Panginoon hanggang ngayon, sapagkat alam po natin na ang kanyang pangako po ay siya po muling darating at kukunin ang kanyang mga tinubos. Na isa po tayo doon sa tinubos, pinili, tinubos ng ating Panginoong Diyos. Okay? Hindi po nating kalooban, kundi kalooban po ng ating Panginoon. At meron po si Lord perfect time. Amen po? May oras
oras po siya na gusto niya, mga kapatid. May panahon po siya na gusto po niya. Okay? It is our victory in Christ Jesus. Ito din pala ay ating pong katagumpayan sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? There are three important and final message of God in the Scripture. Meron pong tatlong mahalagang mga bagay na kung saan ay huling mensahe ng Diyos sa kanyang kasulatan. So dito tayo bumabase, dito tayo kumukuha ng aral kung ano po ba ang aral ng Diyos tungkol po sa tinatawag na final salvation and glorification in heaven. Okay? Now, number one, the Son of Man coming in the clouds of heaven, and they shall gather together His elect. Tingnan niyo po. Tinipon ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Kasama po tayo doon. Basahin po natin, aklat po ng Matthew, chapter 24, mga kapatid. Matthew chapter 24, verse 27, up to verse 31. Sabi dito ng ating Panginoon, sa wikang banyaga, for as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Tingnan niyo po, no? Pagkita ho natin na ang mga palatandaan ng pagdating po ng ating Panginoon, yung magkaroon ng kidlat sa silangan, lumiliwanag, mga kapatid, yung kanluran, at maging, sabi po dito, yun din po ang pagdating ng ating Panginoon. Pag sinabi kasing anak ng tao, ibig sabihin yung ating Panginoong Hesukristo. Bakit tinawag siya anak ng tao? Kasi pinanganak po siya ni Virgin Mary. Okay? Ginamit po si Virgin Mary, kinakasangkapan po ng Diyos. Pero si Virgin Mary, hindi po siya Diyos. Amen? Hindi po sa Diyos, mga kapatid. Ginamit lang po siya. Kinakasangkapan lang po siya ng ating Panginoon. Okay? Ang tunay na Diyos, ito po ang ating Panginoong Hesukristo na nagtubos po sa atin. Verse 28, for wheresoever the carcase is, there will be the eagles be gathered together. Verse 29, immediately after the tribulation, take note, after the tribulation, no? Pagkatapos ng kapighatian. Okay? Nakakaranas na po ba tayo ng kapighatian dito sa mundo? Nakaranas na po tayo, mga kapatid. Tuloy-tuloy yung mga kapighatian, mga pag-uusig, mga ginagawa ng mga tao po sa atin na kung tutusin, wala naman tayong ginagawa sa kanilang masama. Kaya nandun po yung tinatawag na pag-uusig o kapighatian, no, sa buhay po natin. Sabi dito, mga minamahal, of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Tingnan niyo po, no? Sa verse 29, malinaw po na pagdating ng ating Panginoon, okay, yung magkaroon ng tinatawag na pagdilim. Noong araw, hindi na ho nagbigay ng liwanag. At sabi ng banal na kasulatan, maging ang buwan, hindi na po magbigay ng liwanag. So madilim na po, mga kapatid.
Can you imagine that during the time, sino ba nakaranas ng tinakpan yung araw ng buwan? Di ba? May nangyari po yon. Oo, eclipse. Madilim po, di po ba? Lalo na pagka talagang patayin ng Panginoon. Tandaan po natin, si Lord po ang siyang may hawak ng lahat. Kaya ni Lord, pindutin yung push button na ang lahat po ay mawala. Okay? Sabi pa po dito mga kapatid, ituloy natin, and the stars shall fall from heaven. Yung mga bituin, malalaglag mula sa langit, and the powers of the heavens shall be shaken. Tingnan niyo po, no? Ang kapangyarihan doon na langit ay mayayanig. Di ba ba? Kaya nag-umpisa na po yung mga lindol. Di ba? Nayayanig na ba tayo dito sa lupa? Amen. Nayayanig na po. Diba? Nung nakaralang 5.8 saan? Sa Visayas. Diba? Minsan, pinaparanas ni Lord yung Mindanao, Luzon. Okay? Kasi po, pagdating ng Panginoon, malinaw po, okay, na maging ang kalangitan ay mayayanig, mga kapatid. Okay? Now, verse 13, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Tingnan niyo po, sa pagdating ng Panginoon, malinaw po na ang lahat daw ng mga angkan ay mabalisa o mananaghoy. No? Kaya po, di po ba, pagka naglilindol, ano po narinig natin sa mga tao? Tumatawag na sa Diyos, di ba? Diyos ko po. Yun pong karamihan. No? Diyos ko po. Diyos ko, Panginoon. Sabi ng mga ganun. No? Meron pa nga nagsasabi, Diyos ko dahil. Di ba? So, lahat na Diyos tinatawag dahil po sa nangyari pong iyon, mga kapatid. Okay? Pero, pag walang lindol, hindi mo makatawag yung tao sa Diyos. Amen po? Marami po ngayon yan. Relax na relax. Okay? Parang walang pakialam sa Diyos na dapat po niya paglikuran. Okay? Nasabi dito, they shall see the Son of Man, na makikita yung anak ng tao coming in the clouds, mga kapatid. No, nakita natin na dumarating sa mga alapaap ng langit, coming in the clouds of heaven with power and great glory. So, malinaw po makita natin si Lord sa kanyang pagdating, mga kapatid. Kaya, dapat hindi pa dumadating ang ating Panginoon. Ihanda na po natin ang ating sarili sa Kanya. Amen po? Dapat madatnan po tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, di po ba datnan ka ni Lord, di ka naglilingkod kung ano-anong ginagawa mo? Gaano po ka sama o hindi maganda ang mga bagay na yan na mangyari po sa buhay po natin. Verse 31, and he shall send his angels with a great sound of a trumpet. Tingnan niyo po, no? Magsugo siya, magpadala siya ng kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng isang trompeta. Tandaan po natin ang anghel ng Panginoon, inuutusan po yan ni Lord. Amen po? Next, ano pang sabi? And they shall gather
together His elect. Malinaw po. Sino yung titipunin niya? Ang kanyang mga hinirang, mga elect. Tayo po yun, mga kapatid. Titipunin niya yung mga hinirang ng Diyos Ama before the foundation of the world. Okay? Ano po sunod, mga kapatid? Verse 31, sabi po dito, and they shall gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Tingnan niyo po, no? Titipunin, Lord, ang kanyang mga hinirang. Okay? At mula daw sa isang dulo ng langit hanggang sa isa pa. Ibig sabihin lahat, titipunin po ni Lord. No? Yung lahat ng kanyang mga elect sa kanyang pagdating. Okay? At kung tayo man po ay wala na dito sa lupa, mga kapatid, ay bigyan po tayo ni Lord ng tinatawag po na incorruptible body. Bubuhayin pa rin po tayo ng ating Panginoon. Pero yung dati nating katawan, na ito po'y nagkakasala, papalitan na po ni Lord ng katawan na hindi nakakasala. Ito po yung tinatawag na incorruptible body po, mga kapatid. Kaya dito, makita ho natin ang pagdating po ng ating Panginoon. Kaya ang pagdating po ng ating Panginoon, hindi po natin alam kung kailan. Amen po? Kaya kung may nagsasabi sa atin na darating na Panginoon, bukas, huwag po tayo maniwala. Amen po? Okay? Sapagkat si Lord lang po ang siyang nakakaalam sa kanyang pagdating. Even ang kanyang mga anghel, hindi po alam ang pagdating po ng ating Panginoon. Naniniwala ba tayo na darating ating Panginoon? Amen. Darating po siya, mga kapatid. Yun po ang kanyang pangako. Yun po ang kanyang sinasabi po sa atin, mga minamahal. Kung inyo po natandaan, maaring year 2000 po yun, okay? May nag-prophecy po sa Pasay during the time, nung nandun pa kami sa Manila. May nag-prophecy na isang Koreano na si Lord daw ay darating na. Mga isang buwan daw darating na si Lord. Kaya ang tinuturo niya sa kanyang mga miyembro, lahat yung mga ari-arian, ibenta na. Okay? So ang ginawa, binenta rin. Sumunod po sila sa pastor ng Koreano. At ang sabi ng pastor, pag naibenta niyo na yung ari-arian niya, ibigay niyo sa church. Diba? So ginawa po yan ng mga miyembro. No? Ang kawawang mga miyembro, nagbigay ng kanilang pinagbilhan dahil nga po darating na Panginoon. Ano naman yung mga bagay na yan? Di ba ba? Kaya ang ginawa, ibinigay sa simbahan, and after noon, bago dumating isang buwan, umalis na yung pastor. Dinala na yung mga kapirahan nila. Tingnan niyo po. Kasi po, hindi po nila alam ang katotohanan. Amen po? Pagka kasi hindi mo alam ang katotohanan, madali kang madaya. Madadaya ka talaga. Kaya dito, gusto ni Lord, ang pundasyon natin katotohanan. Amen po? Kailangan tayo magbasa. Kailangan tayo mag-aral. Kailangan tayo makinig. Kailangan tayo magtanong kung ano ang mga bagay na hindi natin intindihan tungkol po sa ating Panginoon. Amen po? Kasi napakahalaga po, mga kapatid, na tayo po ay madaya ng mundong ito, ng mga tao, mga reliyon, o anumang mga sekta na kung saan ang sinasabi, Panginoon din. Diba? Sabi ng banal na kasulatan, ang diablo din, kilala niya ang Diyos, nanginginig pa.
Diba? O di ganun din, marami ngayon mga ginagawa ng ganun. Business. Okay? Sa panahon ngayon, okay, atin naman nakita na maraming mga reliyon ngayon na negosyo po talaga. Malinaw po yun. Nakita ho natin ang ating dalawang mata, mga kapatid. Kaya ayaw ng Diyos na tayo po ay madaya. Ayaw ng Diyos na tayo po ay mapunta sa mga maling aral at mga maling practices sa atin pong paglilingkod sa Kanya. Yun po ang final salvation na nakita ho natin na kung saan ang kaluwalhatian ng ating Panginoon dun sa langit sa Kanya pong pagbaba at inutusan po niya ang anghel at sila po ay nagkaroon ng malakas na tunog ng isang trumpeta, mga kapatid. Okay? Kaya, the Son of Man coming in the clouds of heaven, and they shall gather together His elect. Tinipon niya ang mga hinirang, mga kapatid. Hindi niya tinipon ang mga hindi hinirang, kundi tinipon niya ang kanyang mga hinirang. Isa po tayo doon sa hinirang ng Diyos. Kaya nga ang pag-aaral natin, malinaw yung kaligtasan na ito ay we are elected or chosen by the Father, by the Father before the foundation of the world. Kasama po tayo doon, mga kapatid. Naniwala po ba tayo na kasama tayo sa hinirang ng Diyos? Okay? So malinaw po yun, mga kapatid. Now, number 2, we shall all be changed from corruptible to incorruptible body. Papalitan po tayo sa pagdating po ng Panginoon. No? Kanina, nabasa natin na ang Diyos ay nagpakita po doon sa langit kasama ang mga anghel at may tunog na trumpeta ng ating Panginoon dahil sa kanyang kapangyarihan. Then number 2, ay tayong lahat, patay o buhay, ay papalitan ng ating Panginoon yung ito po yung katawan na nabubulok ng katawan na hindi nabubulok. Okay? Payag ba tayo, mga kapatid? Palitan ito? Okay? Pastor, sino magpalit? Doktor? Hindi. Si Lord. No? Basta si Lord, instant po yun. Kaya niyang gawin. Amen po? Kayang gawin ni Lord ang lahat ng mga bagay. 1 Corinthians chapter 15. Basahin po natin, mga kapatid. Meron tayong mga basihan. Meron tayong mga aral na sinasabi po ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 15, verse 50, mga kapatid. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 15, verse 50, hanggang sa mga sumusunod. Sabi nito, now this I say, brethren, sabi ni Paul, ang kausap po niya, mga kapatid, sa Korinto, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi daw ito papasok sa kaharian ng langit, yung alin? Yung flesh natin at saka yung blood. Okay? Tuloy natin, neither do corruption inherit and corruption, ni hindi pagkasira ay magmamana ng di pagkasira. Verse 51, behold, I show you a mystery. No? Tingnan niyo po, no? Meron pong misteryo na
ipakita ang ating Panginoon. Nang sabi ho dito, we shall not all sleep. Hindi po ito literal na tulog. Sabi ni Lord, hindi daw tayo lahat natutulog. Ibig sabihin, hindi tayo lahat namamatay sa kanyang pagdating. Amen po? Yung sleep dito, patay. Ibig sabihin, hindi yung tulog na literal. Mga kapatid. Bakit? Ito na yun natin. Sabi ho dito, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Tayo daw lahat ay hindi mamamatay sa kanyang pagdating, pero tayo lahat ay papalitan. Tama? Papalitan ng ating Panginoon. Okay? But we shall all be changed. Okay? Now, verse 52, anong sabi? In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Tingnan niyo po, ang mga patay daw ay mabuhay nang walang kamatayan. Okay? Hindi nabubulok. Ibig sabihin, yung kanyang katawan. Okay? And we shall be changed. Tayo po ay mababago o papalitan ng ating Panginoon. Gawa po yan ng Diyos. Amen? Kaya ba natin palitan yung sarili natin? Hindi po. Si Lord ang siyang may gawa, mga kapatid. So kasama pa rin ito sa tinatawag po na eternal salvation. Ito pong final phase of salvation po ng ating Panginoon. Malinaw po na yung ating paksa ngayong gabi ng umaga, God's final salvation and glorification in heaven. Verse 53, anong sabi? For this corruptible must put on incorruptible. No? Ang mga nasisira daw ito ay magbibihis ng walang kasiraan o papalitan ng walang kasiraan. And this mortal must put on immortality. Yung katawan daw natin na ito, mga kapatid, ay dapat daw magbihis o palitan ng hindi na mamatay na katawan. Immortality. No? Palitan po ito. Kasi itong katawan natin, ito po yung namamatay. So palitan tayo ni Lord ng katawan na hindi po namamatay. Verse 54, so when this corruptible shall have put on incorruption. Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Kaya nga, nasisirang ito ay nakapagbihis na ng walang kasiraan. Sabi po ng banal na kasulatan, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Tingnan niyo po, mga kapatid. Malinaw po, nagsabi po ni Pablo, sa gayon ay matutupad ang pananita na nasusulat, ang kamatayan ay nilamon ng tagumpay. Kaya po, sa pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid, malinaw po na ito po ang ating katagumpayan. Amen? Ito po yung tinatawag na victory in Jesus, mga minamahal. Katagumpayan ng buhay po natin. Kasi dito sa lupa, mahirap. Yung ating katawan na nagkakasakit, doon sa Lord, hindi na po magkakasakit.
incorruptible na, mga minamahal. Okay? Kaya ang katawan natin dito, natural lamang, nasakitin po talaga ho ito. Sapagkat hindi pa po napalitan ng katawan na hindi nabubulok at ito po'y papalitan ng Panginoon. Mga kapatid, ng katawan na hindi nabubulok ang nabubulok. Si Lord po ang siyang magpalit, mga kapatid. Kaya dito po, malinaw po na sa pagdating ng Panginoon ay sa isang sandali at sa pagkisap ng isang mata. Twinkling o manay. Ibig sabihin, mabilis lang, madali lang na gawin po ng ating Panginoon. Ilan po ba segundo ang kisap mata? Diba? Sandali lang, mga kapatid. Diba? Lalo na pag kami tao na panayang ganon. Diba? Napakadali lang po. Di po ba meron taong ganon? Panayang ganon-ganon niya, no? Siguro, ano na po yan? Kaugalian na po niya yan. No? So, ganun po ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya dapat nating paniwalaan ang sinasabi po ng ating Diyos. Amen po? Sinasabi ng ating Panginoon, sa kanyang pagdating, lahat po ito ay mawala. Ayon sa banal na kasulatan. Okay? Now, number 3. Number 3, we caught up together in the clouds to meet the Lord. Napakasarap po na tayo po ay kukunin ni Lord sama-sama doon sa alapaap at atin pong kasama ang ating Panginoon. Yun po ang tinatawag na final phase of salvation. Okay? Ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin 1 Thessalonians, mga kapatid. No? 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 hanggang sa mga sumusunod. Okay? Sabi dito sa verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord. Sino ang kausap ni Pablo during the time? Yung mga kapatid sa church po ng Thessalonica. For this we say unto you by the word of the Lord. No? Sapagkat ito ay sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Okay? Ganon din po ang sinasabi natin dito ngayon. Salita po ng ating Panginoon. Nagsabi po, that we which are alive, no, and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Tingnan niyo po, no? Na tayo daw na mga nabubuhay at natitira. Ibig sabihin, sa pagdating ng Panginoon, meron pa pong natitira na buhay. Amen po? Natitira, mga kapatid. No? Nabubuhay at natitira. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, ay hindi mauunahan sila na mga natutulog. Ibig sabihin, hindi tayo, porque tayo buhay sa pagdating ng Panginoon, hindi natin maunahan ang mga patay. Ibig sabihin, ang asleep, yung sleep o asleep, ibig sabihin, ito po yung mga nauna na sa atin na namatay. Okay? Verse 16. Sabi dito, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall first rise. Tingnan niyo po. No? Binuhay muna ni Lord yung mga patay. Ito yung tinatawag na asleep. Mga nangatutulog. Pag sabi kasi nangatutulog, mga patay. Okay? So maraming mga ngayon
ang tinutukoy nila natutulog, literal na natulog. Okay? Hindi po. Mga nangamatay. Kasi dito, sa verse 16, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ito po yun, mga kapatid. Yung mga hindi maunahan sila na mga natutulog. Okay? So malinaw po na tayo po ay bubuhayin ni Lord pagka tayo po ay patay na. Okay? At sa pagdating po ng Panginoon, ay bababa siya mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Okay? Ibig sabihin yung katawan natin, papalitan po yan ng katawan na hindi nabubulok. Verse 17, then we which are alive and remain. Ito na po. Tayo daw na mga buhay, okay, at natitira, shall be caught up together. Anong together? Kasama po yung mga patay na binuhay ng Panginoon. Okay? Shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Ano mangyari sa atin? Sama-sama tayo kukuhanin ng Panginoon. At tayo po'y sasalubong sa kalawakan. Okay? Sabi po na ba na nakasulatan? Sasalubong tayo doon sa kalawakan. And so shall we ever be with the Lord. At kasama natin ang ating Panginoon. Di po ba? Yun po ang pagdating ng ating Panginoon. Okay? Kaya matik po yan na tayo po ay kukunin po ni Lord sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan. Maaaring tayo po'y magtanong, Pastor, ano po ba ang ating sakyan? Papunta po doon kay Lord. May sasakyan ba tayo na sasakyan? Wala. Sa kapangyarihan po yan ng Diyos. Amen po? Matik po yun dahil walang imposible sa ating Panginoon. Amen po? Lahat ng mga bagay na gagawa po ng ating Diyos sa kanyang pagdating, mga kapatid, kung loobin ng Panginoon na tayo buhay pa, napakasarap na tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. O di kaya, kung tayo po ay wala na dito sa lupa, ang ating katawan. Sa pagdating ng Panginoon, Kanya pong papalitan yung katawan na nabubulok at papalitan niya ng katawan na hindi nabubulok, mga kapatid. So maraming ebidensya, maraming talata sa banal na kasulatan na kung saan po ay sa pagdating po ng ating Panginoon. Basahin po natin ang Philippians chapter 3. Okay? Philippians chapter 3, meron din po dito binabanggit si Pablo sa mga taga-Pilipos, sa church ng Pilipos. Philippians chapter 3, verse 20 up to verse 21. Sabi po dito, for our conversation is in heaven, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Totoo pa ba yun? Ang ating tunay na lugar, tunay na titirhan, ang langit, kasama po ni Lord. Hindi po tayo dito permanente. Amen?
hindi po tayo dito forever. Amen po? Yung lupa, bahay, sasakyan, negosyo, lahat po yan, temporary lang. Amen po? Kaya sabi ni Lord, sa pagitan po ni Pablo, sa verse 20, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Okay? Ano pa po sabi? From whence also we look for the Savior, the Lord, Jesus Christ. Mula kung saan din tayo ay umaasam para sa tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Tayo po ba'y naghihintay sa pagdating ng Panginoon? Amen. Naghihintay po tayo mga batid. Hindi natin alam kung kailan. Si Lord po ang siya nakaalam. Wala akong sinasabi sa banal na kasulatan na next year, 2030 o anuman, wala akong sinasabi po ang ating Panginoon. Siya lamang po nakaalam. Ano pang sunod? Verse 21, who shall change our vile body? Diba? Na siyang magbabago ng ating abang katawan. No? Siya pong magbago, hindi po tayo. Siyang magligtas sa atin, hindi tayo. Sabi, what it may be fashioned like unto His glorious body, upang ito nawa ay mahubog katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Ang ating Panginoon Kristo ba ay nabuhay na magmuli? Amen, di po ba? Katulad din tayo doon, na meron tayong katawan na hindi mabubulok. Ganon din po ang ating Panginoon. During the time, bago po siya umakyat sa langit, siya po ay nabuhay na magmuli. Sabi ng kasulatan, ng banal na kasulatan, ng ating katawan, mahubog, katulad ng kanyang kaluwalhatiang katawan. Ano pang sunod? According to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Malinaw po. Ayon sa paggawa kung saan ay kaya niya. Kaya ba ng Diyos gawin? Kaya ng Diyos gawin, mga kapatid. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Kung anong sinasabi ni Lord, yun po talaga ang mangyayari po, mga minamahal. Lahat na pangako ng Diyos, tandaan po natin, marami na ang natupad at meron pa siyang tutuparin. Ano pong kanyang tutuparin sa kanyang pangako? Ang kanyang pagdating. Amen? Ang kanyang pagkuha sa atin, ito po yung tinatawag na final salvation and glorification in heaven. Kaya dito po, mga kapatid, na nagagawa ng Panginoon ang mga bagay nito. Kaya sabi dito, kahit na ang mapailalim ang lahat ng mga bagay sa kanyang sarili. Kaya ang lahat ng mga bagay, kaya po niyang gawin. Kung niyo po naalala po, ang Isaiah chapter 46 verse 10, anong sabi ni Lord? Sabi niya, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Tingnan niyo po. Okay? Ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang buo kong kaligayahan. Kasi kaligayahan ni Lord ang pagdating. Amen? Ang kanyang pagdating, gusto niya po yun, mga kapatid. Okay? Na tayo po ay manirahan po doon sa langit. John chapter 14, verse 1. Anong sabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo? Nung siya po ay nakatawang tao, nung siya po ay noon, dito pa po sa lupa, hindi pa po siya nakakyat sa langit.
Sabi po dito ng ating Panginoon, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Tingnan niyo po, huwag na magulumihanan ang ating mga puso. Ang mahalaga, tayo po'y sumampalataya sa Diyos at sumampalataya sa ating Panginoon. Sumasampalataya ba tayo sa Diyos? Amen. Amen. Kailangan po natin sumampalataya sa Panginoon sapagkat siya ang Diyos na hindi nagsisinungaling sa kanyang pagliligtas po sa atin. Sabi po ni Lord, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kaya kasama na tayo, Lord. Natandaan niyo po, natin binasa kanina, 1 Thessalonians chapter 4. Malinaw po doon, ang sabi po dito, ng banal na kasulatan, sa verse 17, malinaw ang sabi, and so shall we ever be with the Lord. Okay? Siya po ay ating makasama lagi. Kaya sabi ni Lord, kung saan siya, nandoon din po tayo. Amen po? Mga kapatid? Kaya po, dapat po tayong magalak, dapat po tayong matuwa, dapat po tayong magpasalamat sa Diyos, dapat po tayong maglingkod sa ating Panginoon, sapagkat sa pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid, malinaw po ang kanyang sinasabi na tayo po ay kukunin niya, papalitan niya tayo ng katawan na hindi nabubulok, na katulad po ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ano po ating kalagayan pagkasama na natin si Lord sa langit? Revelation chapter 21. Ano po sabi dito ni John? Okay? Revelation chapter 21, mga kapatid. No? Pag tayo ay sa Panginoon na, mga minamahal. Verse 3. Sabi po ni John, and I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. Malinaw po, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabing masdan, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahang kasama nila, at sila ay magiging kanyang bayan, at ang Diyos mismo ay makakasama nila at magiging Diyos nila. Kasama ba natin si Lord? Amen. Amen. Malinaw, sinasabi ng banal na kasulatan. Excuse me po, medyo natuyo na. Okay? Na ituloy po natin, mga kapatid. Verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes. Tingnan niyo po, napasarap. At papahirin ng Diyos ang lahat ng luha mula sa kanilang mga mata. Nagluluha tayo dito sa lupa, pero sa Lord, wala na pong pagluha. Amen po? Maligaya tayo kay Lord. Puno tayo ng kagalakan, mga kapatid. Kaya nga, victory na po tayo. Amen po? Okay? Masarap po doon kay Lord, mga kapatid. Yun po talaga ang tunay nating tirahan. Kasi dito, estranghero lang po tayo. Dayuhan lang po tayo, mga kapatid. Sana mo po sabi dito, hindi lamang papahirin ng Diyos ang ating mga mata. Tingnan niyo po, si Lord pa magpapahid, mga kapatid. And there shall be no more death. Tingnan niyo, wala na rin pong kamatayan.
po mamamatay. Hindi na po tayo nakaranas ng kamatayan. Pag doon na po tayo sa Lord. Okay? Naniwala ba tayo? Amen. Mukhang mahina yata. Amen. Naniwala po ba tayo? Amen. Amen. Lakasan natin. Kasi tayo ay hindi wala ng kamatayan doon sa ating Panginoon. At kasama na po natin ang ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid. Neither sorrow. No? Wala na rin. Mga kapatid, tinatawag na na kalumbayan. No? O kalungkutan sa buhay. Mga kapatid, dito po sa lupa, puno ng kalumbayan. Puno ng kalungkutan. Pero sa Lord, wala na po mga kapatid. Puro kagalakan sa ating Panginoon. Ano pa po sabi? Nor crying. Diba? Tayo po ay umiiyak pa dito sa lupa. Subalit doon sa Lord, wala na pong pag-iyak. Sino ba tao na hindi umiiyak? Umiiyak ba tayo lahat? Amen. Umiiyak tayo lahat. Pero dapat ang pag-iyak natin kay Lord. Amen po? No? Kay Lord ang pag-iyak po natin. Okay? So dito, umiiyak tayo, pero doon kay Lord, wala na pong pag-iyak na kapatid. Wala nang pagluha pa. Kasi puro kagalakan ang ating pong nararanasan sa Lord. Neither shall there be any more pain. Tingnan niyo po, wala nang sakit. Wala na tapo tayo maranasan na sakit, mga kapatid. No? Dito, puro sakit ang nararanasan po natin, mga minamahal. Okay? Sino po ba sa atin ang walang naramdaman na sakit? Okay? Meron po ba? Di ba meron minsan mild? Tama po? Marami mild ang mga sakit. Di ba? Okay? So sa Lord, wala na pong sakit. Okay? Sakit sa damdamin, sakit sa katawan, no? Wala na po. Sakit sa isip, wala na po yun. Kasi kay Lord na po tayo. Ano ba? For the former things are passed away. Yung mga naunang bagay daw, sabi ni Lord, ay lumipas na. Pass away. Wala na po yun, mga minamahal. Yun po ang kalagayan natin sa ating Panginoon. Di po ba masarap? Masarap po ba? Amen. Dahil hindi na tayo magsasaing. Hindi na tayo magtatrabaho. Di ba? Wala nang paghihirap. Wala nang pag-apply. Wala nang pagpunta sa abroad. Di ba? Wala nang pag-isip, ano kaya ang aking uulamin ngayon? Di ba masarap kay Lord? Okay? Wala na po yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Lord, for the former things are passed away. Wala na po yun, mga minamahal. Sa langit, sa Lord, wala na po tayong pag-alaga ng aso, ng pusa. Wala nang akay. Yeah? Wala na po lahat. Okay? Kain na nakakain ito. Wala na rin kain kasi incorruptible body na po tayo. Okay? Wala nang gutom. Nandun na tayo kay Lord. Puro kagalakan, pagpupuri po sa ating Panginoon. Yun po ang kalagayan natin. Kaya dapat nating maintindihan po ito. Yung tinatawag po na final phase of salvation, mga kapatid. Ngayon, ano po ba ang dapat nating gawin? Yamang nalaman po natin na ganun pala ang mga bagay na yan sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya dapat po tayo maging masigasig sa paglilingkod. Amen po? Dapat ang buong buhay po natin
ay ibigay po natin sa Lord. Hindi po 50%, hindi po 60%, hindi 90%, kundi dapat 100% ibigay po natin sa ating Panginoong Diyos. Okay? Dapat prioridad yung ating Panginoon. Okay? Kaya nga po, sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, sabi po ni Pablo, "But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Nagpasalamat po si Pablo dahil binigyan tayo, mga kapatid, kasama siya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, ang katagumpayan sa Lord lamang po, mga kapatid. Ang katagumpayan di natin makita sa anumang mga bagay sa mundo ito, kundi ang katagumpayan sa ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 9, basahin po natin, verse 15, no? 2 Corinthians chapter 9, verse 15, anong sabi dito? Ni Pablo, "Thanks be unto God for His unspeakable gift." Tingnan niyo po, anong gift? Ito po yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga kapatid. Okay? Kaya, nagpasalamat si Pablo. Salamat sa Diyos, sabi ni Pablo, dahil sa kanyang di mailarawang kaloob. Hindi masabing kaloob. Unspeakable gift of God. Tingnan niyo po, mga minamahal. Kaya po, pasalamat po tayo sa Lord. Amen? Sapagkat tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon doon po sa kapahamakan. Okay? Ano pa po? 1 Peter chapter 1 verse 8. Mga kapatid. 1 Peter